Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. And yung topic po natin for today is naghihimala pa ba ang Diyos? And may concept po ito na sensationism, na ang meaning po ay assassination is someone who believes that the certain miraculous spiritual gifts ceased when the apostles died and scripture was complete. And makikita po natin to sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7 to 11. Now to each one of the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another message of knowledge by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gift of healing by the one Spirit, to another miraculous power, to another prophecy, to another distinguish between spirit, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. All these are work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. Yun naman po sa Tagalog. Subalit sa bawat isa ay binigay ang pahayag ng Espiritu upang pakinabangan nila. Sa isa ay binibigyan ng pamamagitan ng Espiritu ang salita ng katarungan. Sa ibang salita ay sa iba ay pananampalataya sa pamamagitan ng gayon din Espiritu. Sa iba ay kalooban ng pagpapagaling sa pamamagitan ng Espiritu. Ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging teaching po natin. Yung mga natutunan ko po sa teaching natin. So, first teaching, cessationism teaches that miracle, prophecies, and tongues ceased after the apostolic era. So, dati daw po yung pagtuturo about sa miracle and prophecies or yung mga na ginagamit po na word of tongue or gift of tongue po is nung sa apostolic era po. Ngayon po wala na po yung mga ganang bagay ngayon. So sa second teaching, cessationism help balance extreme practices. So yung cessationism po nakakatulong po sila to balance yung mga practices kung totoo nga ba yung parang pinag-aaralan po nila. So sa third teaching po, cessationism itself can be an extreme belief. So ayun po na meron po silang ibang belief na ayun nga po na wala naman po talaga yung mga ganong miracle and si God lang po talaga yung nakakagawa. Proceed po tayo sa application. Do not put God inside the box. So huwag natin ilalagay yung Panginoon sa isang box na kung saan yung iba black magic na yung ginagawa na sinasabi nila sigat pa yung may gawa kahit hindi naman totoo, which is black magic naman. Sa second teaching naman, pursue biblical view on miracle. So yung miracle makikita natin siya sa Bible and doon tayo magbibase kung yung miracle ba na yun is kagaya dun sa nangyayari sa Bible. So third application, be cautious of modern day apostles and prophets. So alamin po natin yung mga sabi ng mga prophets and apostles na wala naman na sa ngayon. So maging cautious po tayo about doon, huwag tayo masyadong magpapaniwala. And yun naman po sa discussion, why is it important to be humble and open to God's miraculous work while being cautious of dreams, vision, prophecies, healing, and other false teaching? Kasi since wala naman tayo sa panahon na dati,
So, hindi natin alam ngayon kung tama bang nangyayari. Pero kung magbabasa tayo sa Bible, malalaman natin kung tama or mali. So, yun lamang po for today's discussion. Thank you for watching.